Ito si Gary Dahl, naging milyonaryo dahil sa pagbebenta ng bato. Ginagamit ko talaga yan sa papogi. Oops, hindi po yang iniisip nyo, ang tinutukoy ko ay ito, literal na bato. Pero kung inaakala mong landscaping o construction ang negosyo niya, nagkakamali ka dahil binibenta niya ang mga bato para maging alaga ng tao. At ito ay tinawag niyang pet rock. The pet rock. Stones are cleaner, quieter, easier to care for than other pets. Kakaiba, di ba? Sa halagang 28 pesos lamang ay meron ka ng alagang bato. Perfect pet daw ito dahil hindi mo na kailangang pakainin, paliguan, ipasyal at hindi ka pa mag-aalala dito kung ikaw ay magbabakasyon. Ang bato ay inilalagay sa isang box na may butas para makahinga at meron ding straw nest na nagsisilbing pugad nito. Pumatok ito noong 1975 at mahigit 5 milyong bato ang naibenta ni Gary. Nasa 143 million pesos ang kanyang kinita. At alam mo ba, hanggang ngayon ay makakabili ka pa rin ng pet rock. Pero bakit kaya naisipan ni Gary ang ganitong ideya? At bakit nga ba pinagkaguluhan at marami ang bumili ng pet rock? Ganong bato lang naman ito at makikita lang sa ating paligid. Sa bayan ng Los Gatos sa California, nakatira si Gary Dahl, isang advertising executive at copywriter. Bago ang $1 million idea niya noong 1975, ay kumikita na si Gary ng $25,000 per year o humigit kumulang 181,000 pesos noong mga panahong iyon. Mas malaki kumpara sa average income noong 1970s, pero kulang pa rin ang kinikita ni Gary para maabot ang kanyang mga pangarap. Pero dahil sa isang ideya, ay nakamit niya itong lahat. Nag-iinuman noon si Gary at mga kaibigan sa isang bar nang mabuo ang ideya ng pet rock. Nagrereklamo kasi ang mga kaibigan niya sa mahal at hirap na dala ng pagiging isang pet owner. Kaya naman nag-joke si Gary na siguro ang pinaka-perpektong alaga ay isang bato dahil hindi na ito kailangang pakainin, i-train o gastusan. Isang joke na hindi mawala sa isipan ni Gary. What if magbenta nga siya ng bato bilang alaga? May bibili kaya nito? $200,000 o 1.4 million pesos. Yan lang naman ang naging utang ni Gary para lang masimulan ang pet rock business niya. Nakakuha din siya ng 2 investors na nagtiwala sa ideya niya. Umorder si Gary ng mga bato na oval-shaped at galing pa ito sa mga beaches ng Mexico. Binili niya ang mga ito sa halagang 1 penny bawat isa. Sa ating pera, nasa 0.07 centavos lamang ito. Trinato ni Gary ang pet rock na parang tunay na alaga. In-advertise niya rin ang mga ito bilang low-maintenance best friend ng tao. Ang bibili ay makakakuha ng package na isang box na may butas at straw nest na magsisilbing pugad ng bato. May kasama na din itong manual para sa tamang pag-aalaga at pag-train nito. Ang package ay nagkakahalaga ng $3.95 bawat isa o nasa 28 pesos noong mga panahong yon. Ginawan pa ng kakaibang backstory ang mga bato. Ayon sa istorya, ang mga bato ay na-train daw ng pet handler na si Pedro sa Mexico. Binili na ni Gary ang mga buyers na wag muna ilalabas agad ang bato mula sa box para magkaroon ito ng time na makapagpahinga. Nagbigay din siya ng tips kung paano pasunurin at turuan ng tricks ang mga ito. Dahil sa galing ng gimmick na naisip ni Gary ay milyon-milyon ang batong kanyang naibenta. Ayon sa Business Insider, kumita siya rito ng $15 million in 6 months. Ngunit sa kabuuan, umabot daw sa mahigit 5 milyong bato ang kanyang naibenta ayon sa BBC. So kung susumahin natin, 5 million racks times unit price na $3.95, ang sales revenue niya ay aabot sa $19.7 million o nasa 143 million pesos sa ating pera sa panahong iyon. Ayon kay Gary, pumatok ang pet rock dahil na rin sa dami ng masasamang balita o nangyari noong panahong iyon tulad ng Vietnam War at Watergate na isang political scandal. Malungkot at balisa ang mga tao kaya kinailangan daw nila ng something positive at tamang-tama ang pagpasok ng pet rock para pasayahin ang tao. Natuwa kasi ang mga tao sa joke o humor na hatid ng pet
Petrock. Nais nilang maging in or makasali sa kung ano ang pinagkakaguluhan ng lahat. Kaya naman dinumog ang Petrock ni Gary. August 1975 nung unang inilabas ni Gary ang Petrock sa publiko at mas lalo itong pumatok pagdating ng Pasko dahil marami ang bumili nito para pang regalo. Na-feature din ang Petrock sa maraming TV shows tulad ng The Tonight Show. Nakatulong ito na dumami pa ang bumili. Pero sa kasamaang palad, pagdating ng February 1976 ay kumonti na ang bumibili ng Petrock ni Gary. Dumami rin ang mga nanggaya sa produkto nila kaya sa huli ay tinigil na nila ito. Ang kumpanyang Rosebud Entertainment ang nagmamay-ari na ngayon ng Petrock trademark. Maaari pa rin naman itong mabili online. Ayon sa kanilang website, nagkakahalaga na ito ng $29.99 at mabibili sa Amazon. Sinubukan ni Gary na magbenta ng mga similar na produkto pero wala nang naging kasing successful ng Petrock. Nakapagsulat pa siya ng libro na pinamagatang Advertising for Dummies. Dahil sa Petrock ay nakapagtayo ng sariling pub si Gary na siyang pangarap niya. Nakabili din siya ng sasakyang Mercedes at ng magarang bahay. Pero kung may saya ay may problema din na dulot ang Petrock. Kinasuhan ng original investor si Gary dahil tingin nila ay masyadong maliit ang nakuha nilang return kung ikukumpara sa naging success ng Petrock. Kaya nakapagbayad si Gary sa mga investors ng 6 digits. Habang inaalala ni Gary ang nagawa ng Petrock sa buhay niya ay magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Masaya siya dahil nabago nito ang kanyang buhay pero napaisip rin siya na kung hindi niya ginawa ito ay simple lang sana ang kanyang naging buhay. Ayon pa sa kanya, mas magiging masaya daw siya kung kakalimutan ng mga tao na siya ang gumawa ng Petrock. Pumanaw si Gary noong 2015 sa edad na 78. Ikaw ka-awesome, bumilib ka ba sa gimmick ni Gary? Paki-comment ng yes or no. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!